Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong pangalan, ang iyong kadakailaan, ang iyong kabutihan ay dapat purihin. Halina, Espiritu Santo. Ino-welcome ka namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ika'y aming minamahal, pinasasalamatan, pinagkakatiwalaan. At sa mga oras na ito, Banal na Espiritu, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Nawa ang mabuting balita ay makapagdulot sa amin ng kalakasan, pag-asa, kagalingan sa aming mga espiritual na karamdaman. Ang iyong bang lingkod ay iyong patnubayan, gamitin lamang bilang instrumento ng iyong mensahe. Patuloy kang kumilos, anuman ang hinaharap namin mga pagsubok, ikaw, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang manahan sa aming puso. Patuloy kaming magmahal, magtiwala, magpasalamat sa iyo, banal na Espiritu. Pag-asa ka namin lahat. A proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. After this, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting in his office. Jesus said to him, "Follow me." Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi had a big feast in his house for Jesus, and among the guests was a large number of tax collectors and other people. Some Pharisees and some teachers of the law who belonged to their group complained to Jesus' disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and other outcasts?" they asked. Jesus answered them, "People who are well do not need a doctor, but only those who are sick. I have not come to call respectable people to repent, but the outcast." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Laging binibigay ng Diyos ang kanyang biyaya according to His will. And of course, ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko.
So, ito pong senaryo ng mabuting balita noong February 21, 2026. Saturday Gospel ay makapagbibigay po sa atin ng pagninilay sa mga nangyayari noon at saka nangyayari pa rin ngayon. So, sabi po dito, sa binasa nating mabuting balita, ito po tungkol sa pagtawag ng Panginoong Jesus kay Levi. Si Levi po ay isa sa mga naging alagad ni Kristo. Ito po si Mateo. So, ang kanyang pangalan din po ay Levi. Isa po siyang maniningil ng buwis or tax collector. At ang tax collector po sa panahon ni Kristo ay masamang imahe. Bad image, no? So, pag ikaw ang trabaho mo isang tax collector noong araw, masama ang tingin ng tao sa iyo. Kasi ang tingin ng tao makasalanan, mandaraya, dinadagdagan yung tax nila, ninanakawan sila. So, panahon pa lang ng Panginoong Jesus, talagang nandiyan na yung corruption. So, kung makikita nyo sa screen yung word na corruption, noon pa lang, ano na yun? Namamayagpag na yung corruption na yan. So, paano tinawag si Levi o si Mateo ng Panginoong Jesus? Sabi dito, ang Panginoong Jesus, tingnan mo natin sa Tagalog version, ay nakita niya ang isang publikano na ang pangalan ay Levi. Ito'y nakaupo sa paningilan ng buwis. Tapos, kinausap niya si Levi. Ano yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Levi? Sumunod ka sa akin. So, that was the first instruction Sumunod ka sa akin. So, ang ginawa ni Levi, without any question, tumindig siya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at iniwan niya lahat. Yung trabaho niya, anumang bagay na meron siya, iniwan niya. Sumunod siya sa Panginoong Jesus. So, si Levi ngayon, sa sobrang kagalakan niya, hinandugan niya na isang malaking handaan sa kanyang bahay ang Panginoong Jesus. So, nakita natin, since alam naman natin, si Levi ay isang tax collector, expected na yan na maraming pera. And of course, ang ginawa niya, pinaghandaan niya ng malaking party, si Kristo. Sa party na yon, nandoon ang mga publikano at iba pang mga tao. So ngayon, alam mo na, nung panahon ni Kristo, uso na pala yung sinasabi nating marites sa panahon ngayon, na ang mga tao nabubulong-bulungan sila, no? Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, sabi nila, bakit ganun? Bakit ganun, no? Itong Kristo na to, na sinasabing anak ng Diyos, gumagawa ng himala, bakit siya nakikikain at nakikinom kasama ang mga publikano at mga makasalanan? So, masyadong matalim yung dila. Dito mga Pariseo na to, gayong alam naman natin na sila ang dapat kauna-unahang makakitaan ng kababaang loob sapagkat sila ay tagapagturo o dalubhasa sa Biblia. Pero ang tanong nila, bakit? Bakit, no? Hindi dapat ganyan. Ang mga kasalanan dapat hindi yan nakikitabi sa mga masasabi natin maka-Diyos. Okay? So, narinig yun ng Panginoong Jesus. At sinagot yun. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo, sa mga nagka-question sa Kanya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid o mga banal, kundi ang mga makasalanan para Para magsisi. So, ang Panginoong Jesus talagang magaling niyang sumagot Talagang full of wisdom. Hindi basta-basta magbibitaw ng salita yan, no, talagang hindi tatago sa puso mo, hindi malaman. Amen. So, yun po yung senaryo ng mabuting balita. So, since ang pagtawag kay Levi merong kaagibat na corruption sa kanyang old life, dati niyang buhay bilang isang tax collector. Corruption.
pag narinig natin yung word na yan, lalo na sa panahon ngayon, di ba sa tenga, korap dito, korap doon, ako, ang Pilipinas talaga. Puno ng korupsyon. Red tape, lagayan, and matagal na panahon na ito na talagang hindi mawala-wala sa ating sistema ng gobyerno. Of course, hindi naman natin nilalahat. Pero, etong mga nagdaang panahon talagang naglalabasan na. Yung mga pangalan ng mga taong nagkakaroon ng corruption o nag-corrupt sa gobyerno. And kung isipin mo naman, sa dami-dami ng trabaho dito sa mundo, bakit ang daming gustong magtrabaho sa politika? Gustong maging mayor, presidente, konsehal, barangay captain. Bakit kaya? No? Ano ba talaga ang kanilang laging sinasabi tuwing eleksyon? No? Gusto naming maglingkod sa bayan, gusto naming makatulong sa aming community, gusto naming makatulong sa buong bansa. Maganda, di ba? Maganda na may hangarin makatulong. Maganda yun. Pero yung salitang makatulong, makapagbigay ng ganitong sa mga paaralan, makapagbigay ng mga sa healthcare, kalusugan. Na kung tutusin, parang kabisado na natin yung mga dialogue ng mga politiko Pero hindi lahat naging tapat sa kanilang hangarin o mga sinasabi ng election. Alam niyo, pagka-election, napakabait talaga ng mga kumakandidato. Lahat naman tayo naranasan na ano na lang tayo, focus na lang tayo dito sa ating bansang Pilipinas. Talagang pagpanahon ng eleksyon, talagang pupuntahan ka ng kandidato. Kahit pa yung bahay mo nasa iskinita, kahit yung bahay mo barong-barong, kahit ano pa, marumi pa yung kamay mo, makikipagkamayan. Hindi ba? Pero pag nanalo na sa eleksyon, ang hirap ng kausapin. Mahirap nang lapitan, masyado nang busy. Yung mga taong dating bumoto sa kanya, parang asa na yung panahon na dapat na kailangan. Amen. Mag-real talk tayo kasi ganito ang nangyayari sa gobyerno natin Lalo na yung sa flood control. Na talaga namang milyon, bilyon ang mga pera na talagang napapunta sa iilang kamay lamang na pinaghirapan ng taong bayan, ng mga taxpayer. 8 oras na nagtatrabaho, babiyahe pa. Ay, ang bigat, no? Parang tapos sa mga corrupt na opisyal, isang napakadali sa kanila ang kumuha ng pinaghirapan ng iba. Amen? Nakakalungkot na dahil sa kapangyarihan, dahil sa pera, nababago ang pagkatao ng isang tao. Amen? Na, halimbawa, sa isang lugar na lang, barangay captain, mayor, konsehal, tayo muna pumunta sa presidente, Nagsisimula minsan niya sa mga maliliit na sangay ng gobyerno, Yung bang, makikita mo sa kanila ang sipag nila sa paglilingkod sa kapwa. Pero merong silang ibang hangarin. Amen. Hindi para paglingkuran talaga ang tao, kundi para mapaglingkuran yung kanilang mga pangangailangan. At ang mahirap pa nito, yung bang pag nanalo na, isinusumpa nila sa harap ng Diyos, harap ng tao, na sila'y magiging tapat sa paglilingkod sa bayan. Pero pagka nakakita na ng pera, kapag nakakita na ng padulas, naku po, nakalimutan na yung pangako. Yung mga under the table. Amen. Bakit ang Panginoong Jesus, siya'y naglingkod sa ating
mga makasalanan. Pero makikita natin sa kanyang katapatan. Sapagkat hindi yata matatapos ang korupsyon dito sa Pilipinas hanggat ang niluluklok natin ay isang tao na walang takot sa Diyos. Ang lagi nating niluluklok yung mga titulado, mga masteral degree, mga professional, mga mayayaman, mga maraming impluwensya sa lipunan. Total, sinabi ko, hindi ko nila lahat ha. Pero usually, kung sino pa yung mas maraming alam sa batas, mas maraming alam sa gobyerno, siya pa yung nangunguna na manloko sa mamamayan. Ano kaya, no? Sabi nila, pagka presidente daw yung iboboto natin, napaka-minimal ng qualification. Basta Filipino citizen ka. Basta tapos ka ng high school, pwede ka na maging presidente ng Pilipinas. Di ba? Narinig pa natin. Pero pag nag-apply ng trabaho, ang dami-daming qualification. Police clearance, barangay clearance, kailangan tapos ka ng ganito, tapos ka ng ganyan. Pero yung pinakamataas na pwesto, napaka-minimal ang qualification o requirements. Sana matuto na tayo mga Pilipino. Ang unang-una nating tignan, lalo na darating na itong 2028. Wala pa nga yung 2028, di pa nga natin alam kung ibibigay ni Lord yun eh. Pero may mga naglalabasan ng gustong tumakbo bilang presidente ng ating bansa. Nakakaroon ba tayo ng obserbasyon? Nasusunod na kaya ng mga ito yung sinasabi ng Panginoon na ano man ang inyong gawin nyo na parang hindi kayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod kayo sa Diyos. Colossians chapter 3 verse 23. Sana yun ang pinanghahawakan na paninindigan ng mga iboboto natin. Ilalagay, iluluklok sa gobyerno. Yung Colossians 3. Colossians chapter 3 verse 23. Kung time kayo, pakibasa. Na bago tayo bumoto, number 1 nating qualification, ito ba'y may takot sa Diyos? Fear of God. May fear of God ba to? Ito bang iboboto kong barangay captain? May fear of God ba to? Ito bang iboboto kong presidente, vice president, etc., etc. Ito ba ay may takot sa Diyos? Kasi, ang isang tao na may takot sa Diyos, matatakot mag-corrupt yan. Matatakot magnakaw yan kasi alam niya na ang ninanakawan niya ang Diyos. Kaya nga diba sabi sa Colossians 3:23, kahit anong ginagawa natin, lagi nating isipin, ginagawa natin sa Diyos yun. Kung naglalaba, nagluluto, nagtatrabaho sa opisina, nag-aaral, lahat to ginagawa ko for the glory of the Lord. Kasi kung hindi natin isipin na ginagawa natin sa ating kapwa yun, madali tayong matukso na magloko, mandaya, kasi sa tao tayo nakatingin. Kung minsan nakakalungkot na masyado pa natin pinagtatanggol yung mga nakaluklok o niluklok o maluluklok na mga taong gustong tumakbo sa politika na para bang wala sa kanila ang Diyos. Parang nasa kamay nila yung batas. Amen. Ako personally, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya. Di ba, ang daming dumaan na presidente sa Pilipinas? Pinagtalunan at pinagdebatehan yung yung death penalty.
Yung ibang presidente, gusto nila death penalty. Bakit? Grabe na ang mga krimen ngayon. Sariling anak nire-rape, pinapatay pa. Minsan nga, baby pa lang nire-rape na eh. Kaya yung ibang presidente, okay sa kanila ang death penalty. Sa iba naman hindi. Why? Because meron silang fear of God. Alam nila na kahit gaano kasama isang tao, tanging ang Diyos lamang ang makapagpaparusa dito, makapaghuhusga. Kaya binibigyan pa rin ng pagkakataon. Kasi talaga namang habang buhay tayo, kahit gaano kasama isang tao, pwede yan magbalik loob sa Diyos. Kaya yung mga naihala, nailagay sa pwesto, examine natin ng may pananalangin sa Diyos eh. Lord, takot ba to sa'yo? Takot ba tong pumatay? Takot ba tong mamatay? Takot, di ba? Kung lagi na lang natin titignan, yung pwedeng magawa ng isang government official, in a way na pangmundo lang, alam mo yun, yung pangmundo lang, at hindi nag-glorify ang Diyos, huwag na natin boto yan. Huwag na natin, kasi hindi talaga matatapos ang pagnanakaw sa gobyerno. Ang tinuturo sa atin ng Diyos, batas ng Diyos. Yes, may batas ng tao. May batas ng tao. May talaga tayo dapat gawing batas ng tao. Pero hindi ba natin minsan naisip na kung nauuna ang batas ng Diyos, siguro kahit wala ang batas ng tao, pwede tayong mabuhay sa mundo. Why? Sa batas ng tao, bawal magtapon ng basura, magsunog, no parking, no jaywalking. Diba? Kasi pagka nag-violate tayo sa mga ganyang simpleng batas, patay makulong. Pero kung inuna natin ang batas ng Diyos, sinunod natin ang batas ng Diyos, kahit walang no parking, no tapon here, tapon there, no jaywalking, no red tape, hindi na natin gagawin yun ng tao. Bakit? Dahil una naisip niya, andyan ng Diyos, CCTV, nakikita lahat ang ginagawa natin. Di ba minsan kung siguro na-encounter nyo na sa YouTube yung sinasabi na honesty store? Ano yung honesty store? Yung bang ando yung tinda, may bibili, walang tindera, walang CCTV, walang nagbabantay, siya yung bibili, may presyo na yung bibilhin niya, siya ang magbabayad, siya din ang magsusukli sa sarili. That's honesty. Ang isang politiko, kapag honest siya sa Diyos, honest siya sa kapwa. Sapagkat kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa talaga natin sa Diyos. Paano natin sasabihin, Lord, mahal na mahal kita? Kung mga nasasakupan mo, ninanakawan mo. Kasi ang pera talaga, magaling magpabago yan ng tao. At talaga nangyayari pala talaga. Totoo pala talaga ang pagiging ganid ng isang politiko. Ganid, as in greedy. And greedy is one of the capital sin. Capital sin. Yung bang hindi na makontento. Kaya di ba tinatawag natin sa mga gobyerno, buwaya. Andiyan ang mga buwaya. Walang kabusugan. May pera na, more pa. Para bang, ano ba to? Hanggang saan ba ang kayamanang gusto ng mga ire? Lagpas impyerno. Na alam naman natin, pag namatay tayo, wala pa na matadala. Diba masarap maglingkod sa ating kapwa, sa gobyerno, ng tapat. Na yung pag namatay ka, sabihin sa'yo ng mga nasasakupan mo, ay, mabuting politiko yan. Tumulong sa kapwa yan. Minsan nga, tumulong yan na hindi naman niya ipinaalam sa iba eh. Samantalang ngayon, ang mga government official, nakakalungkot. Tutulong pero nakabalandra yung pagmumukha nila sa mga tarpulin. Ultimo Valentine's Day, ultimo araw ng mga patay, nandun yung mga pagmumukha nila. Na kunyari bumabate pero wag ka nagpapakilala lang. Diba? Mas mabuti pa ang isang komunidad na
gumagawa, kumikilos, ang presidente, ang mayor, o kung sino man yan, nang laging ang taxpayer ang nagbebenepisyo. Nagpapasalamat sa taxpayer with God's glory. Hindi puro pangalan. Ultimo magbigay ng bigas. Pati pangalan nila nakalagay doon eh. Nagbigay lang ng bigas. Ano pa yung pangalan nila? Nagbigay ng grocery, nandun yung pangalan nila. Bakit ba lagi niyo ibinabandera ang pangalan niyo sa amin? Kilala namin kayo. Hindi na kailangan. Ang kailangan namin tapat na serbisyo. Yung tapat na serbisyo, inaway na tapat na serbisyong maka-Diyos. Hanggat ang niluluklok natin ay mga opisyal na hindi maka-Diyos, wala talaga, papalpak at magkukunyari at magkukunyaring bait-baitan mode. Diba? Magkukunyari-kunyari. Magbibigay ng dito, picture. Magbibigay ng dito, picture. Amen. Alam naman natin ang Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng ating puso. Ano ba yung layunin ng pagtulong? Para ba maitaas? Para makilala? Para sa susunod na eleksyon, iboto? Para makuha ang papuri ng mga tao? Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Ang reward na gusto ng Panginoon na ibigay sa mga taong naglilingkod sa gobyerno ay yung reward na mula sa Diyos, hindi sa mga palakpak ng mga tao, hindi sa mga papuri ng mga tao. Kaya kung magkakaroon tayo ng one-on-one na pananalangin sa Diyos, yung corruption na yan, mawawala ba yan? Pwede, because for God nothing is impossible. Hanggat ang iluluklok natin, may takot sa Diyos. Dapat yun ang first qualification natin. Amen. Yan dapat. Dahil isang malaking kamangmangan, isang malaking kadukhaan sa harap ng Diyos, yung maglalagay ka ng matalino, mayaman na ano, pagkatapos, yun lang gagamitin lang naman sa kasamaan. Nanakawa lang tayo. As I said, hindi lahat Hindi lahat ng may pinag-aralan, professional, masteral, ganun. Pero yun nga minsan mas mahirap masakit Kung sino pa yung ganun, mas nakakaalam sa batas, sila pa yung nagpapaikot-ikot sa tao paano nanakawan. Diba noon, diba yung yung Hello Garci, na nanakawan ang taong bayan, hindi lalagay sa kanyang pangalan, ipagkakatiwala sa iba para hindi obvious na sa kanya napunta yung pera. Tapos ngayon makikita natin yung mga flood control. Ang kayamanan sa langit ang pinapaipon sa atin ng Diyos. Nawa itong mga government official na ito, maisip nila, mapagnilayan nila, na anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat sa mundo, kung ang kapalit naman nun, kaluluwa. Tayo, o ang mga tao na nagsiserve sa government, dapat, yung serbisyo may puso. Minsan nga, dudukot ka na lang sa sarili mong bulsa sa sarili mong sahod para itulong sa kapwa Anong nangyayari? Panahon ng eleksyon, bibigay sa'yo yung ganito, ganyan, mga lahat ng ayuda. Hindi natin alam, babawiin sa atin yun. Babawiin yun. Ba't nangyayari yun? Ba't natin nasasabi to, no? Bakit nga ba ang government official ang ating na-touch, no, ng Panginoon, no? Kasi ganito ang nangyari sa mabuting balita. Si Levi, tax collector siya. Ang trabaho niya yun. Mangloko ng kapwa, magdagdag ng buwis. Kaya siya yumaman Pero dumating sa punto na, wala na. Parang nagagawa na niya lahat sa buhay niya. Nakamtan na niya yung masasarap na pagkain, tirahan, lahat ng kayamanan, kasarapan, kasikatan, kapangyarihan sa mundo, na-feel na niya Pero wala pa rin. May kulang. Hanggang sa in-encounter niya si Jesus Christ, tinawag siya. At nagdesisyon si Levi na susunod ako. Sana ganyan ang mga iniluluklok nating mga sa gobyerno.
sumusunod sa Diyos. Hindi sumusunod sa mga dikta ng tao na nakapaligid sa kanila na dadalhin sila sa kasamaan. Nakamukha ni Levi, siya, tumindig, sumunod siya. At hindi lang yun, pinaghanda niya ng party si Jesus Christ. Yun naman, sa bandang part naman yun, na-question si Jesus Christ. Ba't siya nakikisalo sa mga levy na yan, na tax collector na magnanakaw na yan? Nakikita nila na si Kristo ay kumakain, uminom kasabay ng mga makasalanan. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Naparito ako dito sa mundo, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga may makasalanan, para sa atin. Na naparito si Kristo hindi para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Because Jesus is the greatest healer. Dakilang manggagamot. Bakit dakilang manggagamot si Kristo? Kasi ang totoo naman talaga nating sakit, hindi cancer, diabetes, kundi spiritual illness. Mga bulag tayo spiritual, bingi spiritual. Amen. Kaya hanggat tayong mga Pilipino, baka mas maganda pang iboto ang isang simpleng magsasaka, simpleng factory worker na tumakbo halimbawa sa pagka-barangay captain o pagka-mayor. Pero ang puso niya, paglilingkod na, sinusunod niya, ano po ang gusto niyo, Lord, gagawin ko to sa ating mga nasasakupan. Kaysa lagay tayo ng lagay ng mga sinatabi nating political dynasty. Actually, ako talagang ayoko ng political dynasty kasi marami pang mga tao na pwedeng maglingkod sa taong bayan. Kasi nagiging business na kasi yung political dynasty. Tatay, isasalin sa anak, anak, isasalin sa apo. Hindi ba? Nangyari na sa atin, hindi pa ba tayo nadadala? Amen. And napakahirap nun eh. Nasusuhulan ng pera ang ibang supporters. Kaya maganda sa kanila yung politiko na yun. Pero hindi nila alam, yung supporters nila, niloloko din sila. Parang gamitan lang. Amen. Nawa mapagnilayan natin na sa pagtawag kay Levi o kay Mateo, na dating talagang sobrang makasalanan, puro pera, pagiging gahaman sa pera. Tayo din, no? Alam niyo, ang pera talaga nakapagpabago ng tao, pero hindi masama ang pera. The love of money, yun ang kasalanan. Sobrang mahal na ang pera kaysa sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, mga government official, you want to be my servant? At anong requirements ni Jesus to be a servant? First, deny yourself. Second, carry your cross. Third, kalimutan mo yung magulang, kapatid, sino man yan. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto na nilang maglingkod sa gobyerno, kailangan God's will ang susundin. I-deny ang sarili. Yung handang mawala ang lahat, wag lang ang Panginoon na pagkukunan nila ng karunungan kung paano tutulungan, mamahalin ang kanilang nasasakupan. Yung bang, di ba, asarap mangarap na yung mayor mo, yung presidente natin, na maluluklok natin sa 2028 wow, ginagawa niya ito dahil sumusunod siya sa utos ng Diyos. Wow, ginagawa niya ito. Talagang nararamdaman natin na ang kanyang pagtulong dahil sa Diyos, para sa Diyos, nag-glorify ang Diyos. Kasi diyan na tayo kulang ngayon eh. Sa panahon natin ngayon, diyan tayo na malaking kulang sa Diyos. Masyado na tayo nagpapa-influensya sa social media. Hindi na natin nag-glorify ang Diyos. Kaya nawa, no? Gamitin na natin yung ating spiritual wisdom. Yun ang una nating maging qualification na iluluklok nating tao, maka-Diyos. Minsan nga, maka-Diyos na.
nagloloko pa eh. Eh di mas lalo na pagka hindi. Amen? Kasi, ang mabuting balita, corrupt na official si Levi, si Mateo eh. Pero nagbalik loob siya. At yun ang maganda sa mga politiko natin na nagkaroon ng corruption case. Magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Kasi hanggat hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos, ang mga government official, hindi sila nagbabalik loob sa Diyos, talagang lagi silang maghahangad ng kayamanan, yung ganid sa pera. Amen. Wala tayo mapapala talaga eh. Kaya sabihin natin hindi government official, kahit tayo lang mismo eh. Bakit pa na may mga nagpapakamatay? Kung pera lang naman pala ang magkakapagbibigay sa atin ng peace of mind. But Jesus said, kayamanan sa langit. Yun ang ating ipunin. Yun ang ating ipunin. At yun dapat ang pinamumudmud ng mga government official na to. Talagang dumating na rin talaga ang time na nagkakabulgara na sa mga corrupt na opisyal. Amen. Talaga. Kalooban na rin ng Panginoon yan. Na magising na tayo. Tayong mga Pilipino. Yun talaga ang talagang inaano sa atin ng mabuting balita eh. Pagluluklok kayo ng tao dyan, ng presidente dyan, ng vice president dyan, ng mayor dyan, ng konsehal dyan, barangay dyan, etc. Yun muna unang tingnan natin, yung pamumuhay niya. Ito ba'y maka-Diyos? Ito ba'y sumusunod sa Diyos? At kung sakali mang naglilingkod sa Diyos, tingnan natin yung gawa. May gawa ba? O baka mamaya meron din ibang ginagamit ang paglilingkod sa Diyos. Yung pala, front lang yun. Amen. Yung kasi lang kulang sa ating mga Pilipino eh. Dahil nga sa tayo talagang likas na mapagpatawad. Minsan na magawa lang tayo ng konting kabutihan. Yung pala, hindi pala kabutihan, yung kundi suhol. Amen. Nawa, ang ating isipan, ang ating boto, sabi nga, isang boto lang, napakahalaga na yan eh. Minsan nagkakatalo nga lang sa isang boto eh. Kasi naalala ko noon, merong eleksyon. Ngayon, syempre, kailangan pag nanalo, may manalo, no? Ngayon nagkaroon ng tie. Nag-tie. Parang 50-50. So, kailangan merong isa dapat na makakuha para manalo siya. Kailangan hindi 50-50, kailangan 51 yung isa or something, syempre 49 o 50 yung isang grupo. Kaya ang boto natin lahat, bawat tao mahalaga. At yan ang pinapangarap ng mga politiko kapag araw ng eleksyon. Ang ating mga boto, mahal na mahal nila tayo. Tayo ang number 1 sa puso nila. Tayo ang paglilingkuran nila. Ibibigay nila ang langit at lupa para sa atin makuha yung boto natin. Kaya una nating tingnan, baka Diyos pa ito. Natin kakalimutan yan. Amen. Yun po. Nawa, ang mabuting balita, may makapagbigay sa atin ng liwanag. Nakamukha yan. Kaya na sinabi ko, kaya lang tong corruption ng ating napagnilayan, kasi nga, ang binasa natin, isang tax collector. Si Levi, si Mateo. Yun ang trabaho niya. Biro mo nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. At mangyayari pa rin yan sa 2028 kung papaloko pa rin tayo. Kung papaloko pa rin tayo. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kahit gaano kasama ang isang tao, pwede pong magbalik loob sa iyo. Nawa, maintindihan nila namin na ang mabuting balita ay nagpapaalala na ano nga ba mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong buo dito sa mundo, lahat.
kung ang kapalit naman ito ay kaluluwa. O Panginoon, dalangin ko din na ang mga patuloy na nagiging ganid sa gobyerno, wala na lang sa isip kundi magkamal ng pera na pinaghirapan ng taxpayer, ay itouch mo ang puso nila, Lord, na ma-realize na hindi ang kayamanan sa lupa ang mahalaga, kundi ang kayamanan sa langit, Panginoon. Give them the heart yung heart na willing magbalik loob. Kung sa gano'n naman, Lord, magkaroon kami ng pinuno na may takot sa'yo. Sapagkat the fear of God is the beginning of wisdom. Dalangin namin yung Panginoon sa'yo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung po kami pahitustukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalang Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat. Pakishare na lang po itong Saturday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At mamaya-maya lang po, susunod na po ang Gospel for this day, February 23, 2026. Monday Gospel. Sana po tayo ay magkaroon ng desire na laging makarinig ng mabuting balita. Kaya nga good news it will enlighten our spirit. Amen. So maraming pong salamat, and to God be the glory.